Sa mga nakapanood ng part 1, alam nyo naman yung anime na to parang GTA. Talagang agawan ng teritoryo. Hindi ko ini-expect na ganito yung anime na to. Pero tuloy na natin yung palabas. So ngayon, normal na araw ulit sa Akihabara. Nagtatrabaho tong bida natin kasama si Nerula. Biglang may lalaking dumating na may nawawalang hairline. Hey! Aura pa lang mukhang di sila gagawa ng maganda. Lumapit tong si Ranko, inaya sila bumisita sa cafe. Pero nilukot lang yung flyer na binigay tapos binato kay Ranko. Patay ka ngayon. Pero bigla siyang pinigilan ng shorty na may gray na buhok. Huwag mong gagawin yan, bad yan. Ngayon bumalik tong lalaki para maningil na naman. Nakipag-usap siya kay manager kasi nakitaan nung lalaki si Ranko ng potensyal para makipagsuntukan sa isang boxing match bilang pambayad sa utang. Kaso merong twist, kailangan magpatalo ni Ranko sa third round kasi pinangako ni manager dun sa may-ari kung hindi mawawalan siya ng pancreas. Makakalaban ni Ranko yung uncontested champion. Ngayon yung lalaking may nawawalang hairline, nagbenta ng peking rare na figurine sa may-ari ng club. Bibilin niya na sana. Pero biglang may nangyari kasi na-witness niya na unang round pa lang na knock-out na yung pambato niya dahil kay Ranko ng isang suntok lang yung gamit. Sa sobrang galit, binaril niya tong si hairline Tapos kinabahan lalo si manager kasi di daw mapigilan ni Ranko yung lakas niya kaya nakiusap na lang tong si manager na aabot si Ranko ng finals tapos dun siya magpapatalo. Nalaman niya na yung makakalaban niya sa finals ay yung gray-haired na shorty na to na si Zoya. Na isa din palang maid. Tapos may background sa pagiging sundalo sa Russia. Grabe. Nakakatakot yung mga maid na to. Pagtapos nun, tinalo ni Ranko lahat ng mga maid hanggang sa makaabot siya sa finals. Ngayon naglaban na sila ni Zoya. Sinuntok niya si Ranko tapos nasugatan sa pisngi. Kaya pala kasi sa sobrang bilis, hindi pala suntok. Nagamit pala siya ng kuko. Madaya. Madami ng round na lumipas, talaga nagtitiis si Ranko na hindi lumaban para masave yung cafe nila. Pero sa final round, nag-decide na siya magseryoso. Sa sobrang bangis nung laban na pa-flashback yung kalaban sa childhood niya, ano to, Naruto? Habang nasa Russia, ina-admire niya yung mga maid na pinapanood niya kasi cute. Kaya pumunta siya ng Japan para maging maid. Pero kahit ngiti, hindi niya magawa dahil sa hirap ng childhood niya. Kaya naiinggit siya kay Ranko kasi nagagawa niyang ngumiti habang lumalaban. Na-inspire siya kay Ranko kaya natuto na rin siyang ngumiti. Pero biglang na-knockout. Finally, nanalo na si Ranko. What the? Nagalit yung manager pero binawian siya nung alagad nung binaril niya. Kaya kahit nanalo si Ranko, ligtas pa rin yung cafe, pati si manager. At maganda pa doon nakakuha sila ng imported na maid na si Zoya. Ngayon yung manager pumunta sa meeting ng Creatureland kung saan lahat ng mga maid na manager nagtipon-tipon. Eto si Nagi yung leader nila. Lahat ng lalabag sa patakaran. Bibigyan ko ng donut. Eto sample. Nagpadala siya ng drill master para magturo sa mga maid kung paano gawin trabaho nila. Tsaka para patunayan yung loyalty nila sa Creatureland. Kasi pag di sila nagtagumpay, magkakadonut din sila. Pagpasok ng drill master sa cafe, madami na kagad siyang nakitang mali. Madumi yung cafe, ang pangit ng decoration. Tsaka akala ko baboy team tong cafe, ba't mayroong panda dito? Pinalayas nila si manager pati yung panda kasi wala silang kwenta. Dumating na yung araw ng training. Gising Nagumi. Gising, bitch! Nag-umpisa na yung training, lahat sila ginawa yung best pero si Nagumi nireject yung luto niya kasi pangit daw yung design. Nasita naman tong kasama nilang si Shipon kasi pangit daw nung buhok tapos yung makeup niya. Sinagot niya si Drill Master kaya pinakin siya ng dildo. Dumating na yung araw na gusto na nilang paalisin si Drill Master pero in the end, na-convince niya tong mga maid na magpaturo sa kanya. Ilang araw sila nakakuha ng physical pati emotional abuse hanggang sa isumbong nila tong si Shipon na di daw nagpapakita ng loyalty kaya pinagpapalo siya ng pink na dildo. Kaya nag-decide siya nung gabi, bitch! Alis na ako dito, ayoko na maging maid. Pero nakita siya ni Ranko na tumatakas. Nagulat siya kasi tinulungan pa siyang makaalis. Lalabas na sana siya pero nakita niya si manager kasama yung panda na namamasura. Nevermind, magme-maid na lang ako dito. Kaya pagdating nung umaga, nagpaitim na siya ng buhok, gumanda yung performance niya tapos nakakuha pa siya ng yakap sa drill master. Natapos nila yung pinapagawa sa kahoy na nagpapakita ng loyalty sa Creatureland. Pero sinira niya din gamit ng RPG na bitbit ni manager kasi for some reason, binawi nila yung pagiging loyal sa Creatureland. Pagbalik ni Drill Master, nakita niya na naman si Kung Fu Panda tapos bumalik na naman sila sa dati. Sinampal niya si Shipon. Kaya di niya maturuan tong mga maid na to kaya lagot siya sa leader nilang si Nagi.
Ngayon, araw na ng birthday ni Ranko. Happy birthday! Pinayagan sila mag-imbita ng mga customer sa sister cafe nilang puro kambing. Pero nahiya tong si Nagumi kasi merong kaparehas tong birthday si Ranko na nagse-celebrate din. Tapos pinahiya tong si Ranko dahil sa edad niyang 36. Kaya wala silang choice kung hindi umalis. Okay lang yan, Ranko. Pero di pa nakontento yung mga kambing kasi sinundan sila. Umaasang matatalo nila si Ranko. Pero hinostage tong ka-birthday niya si Nagumi. Sumuko si Ranko kaya parehas silang kinulong dun sa malaking kahoy na balde dahil lulunurin sila ng dugo. Binato pa sila ng kambing. Grabe, ginawa nila lahat ng yan dahil lang kaparehas siya ni Ranko ng birthday. Pero di nila alam nag-aantay yung mga kasama nila sa cafe. Balak sana nila i-surprise si Ranko pero ang tagal nila dumating kaya sinugod na nila yung mga kambing. Nagawa nila ng butas yung malaking balde kaya nailigtas nila yung dalawa. Oh my God! Umuwi sila ng masaya dahil ligtas silang dalawa. At nakapag-celebrate ng 36th birthday si Ranko. Happy birthday! But wait! Dahil nakakainis tong manager, kinagatan niya yung cake. Ang burao. So ayun lang, eto na ang mga shoutout ninyo. Shoutout kay Sungod Nika, Piolo Mendoza 61, at shoutout kay Oni7036. Kung gusto nyo na shoutout, merong pin comment sa baba. I-comment down nyo kung anong nagustuhan yung part ng video. And isa-shoutout ko kayo sa next video. Yun lang, ganun lang kasimple. Let's go. Milk ko shake ko out to.